Ito ay ang lugar kung saan matatagpuan ang pinakasikat na manggagamot sa Batangas. Siya si Tatay Carlos Agno, 87 years old, tinagurian bilang Father of Ancestral Healing dito sa Rosario, Batangas. Dinarayo siya ng mga Batanggenyo dahil sa kanyang angking galing sa paggagamot at paghihilot. Ibinabahagi niya ito sa mga kanyang pasyente tulad ng paggamit ng mga herbal medicine at ito ay ginagawa niya sa tama. Siya din ay nag-aral ng reflexologist ng mahigit taon dahil ito ay kanya ipapamana sa kanyang mga anak. Kaya, ang ancestral healing ay hindi lamang tradisyon, kundi isang pamana. Patuloy itong isinasalin mula sa isang henerasyon patungo sa susunod upang hindi ito malimutan. Dahil para kay Tatay Carlos, ito ay tradisyon na sa kanya dahil ito ay kanyang matagal nang ginagawa at marami siyang taong natutulungan at napapagaling. Dito sa Batangas, halos sa iba't ibang lugar ng Batangas ay sa kanya lumalapit upang magpagaling at magpahilot sa anumang uri ng karamdaman. Naniniwala mga Batanggenyo na ating mga ninuno ay patuloy na gumagabay sa ating buhay. Ang ancestral healing ay isang paraan upang manatiling konektado sa kanila at sa kanilang karunungan. Ito ay tradisyonal na sa mga Batanggenyo, lalong-lalo na kay Tatay Carlos Agno na kilala dito sa Rosario, Batangas. Hindi lamang ito tungkol sa pangkaraniwang paggaling at paghihilot, ito ay isang pagkakakilanlan ng mga Batanggenyo dito sa Batangas, tulad ni Tatay Carlos, dahil ito ay matagal na sa kanilang industriya at ito ay isa sa kanilang tradisyonal na ginagawa. Sa pagpapagaling o pagriritual, ito ay ginagawa nila sa pamamagitan ng pagbulong upang gumaling ang may mga sakit o may mga bali, sapagkat ang kapalit nito ay pag-aalay ng mga pagkain, kandila at bulaklak dahil ito ay base sa kaalaman ng mga albularyo, manggagamot at manghihilot dito sa Batangas at tinagurian na din at nakasanayan ng mga Batanggenyo. Ganito ang ginagawa ni Tatay kapag ang pasyente ay may bali o nagpapagaling. Dahil ito ay kanyang kinagisnan, pakinggan natin kung paano niya ito isinasagawa. Ang layunin niyan para hindi gumalaw ang buto, para magkape. Pagka ganito yung major fracture, sa doktor yan, 6 na buwan. Ganito ginagawa ni Tatay Carlos ang kanyang paghihilot sa pasyente. Ito ay mabisa at talagang gumagaling at bumabalik sa dati. Pero yung nasuloy. Isa ko pong kaibigan yung bali niya po dito, parang pisil po yung ano dito. No, yun na napipisil mo mataas, yun ay suloy na buto. Mataas kaysa normal na buto. Para welding, pagka nag-welding, mataas yung welding. Ngayon, pagka yan inabalian at sasuloy ang buto, nataas din yung suloy. Kaya hindi na dapat patatakot. Dito ay pinapaliwanag ni Tatay Carlos Agno kung paano siya naging manghihilot at manggagamot dito sa Rosario, Batangas at kung paano siya nakilala ng mga Batanggenyo at kung paano dumarami ang kanyang mga pasyente dahil dito tinagawa niyang kanyang makakaya. Yan ang dahilan kung bakit ako natuto dahil sa aking karanasan. Dekadas 30 pa ito na maranasan ko.
nung magsimula ako. Hanggang ngayon patuloy. Sa araw ng aking pagbisita, may dumating na pasyente na takdang magpagamot at magpahilot sa kanya. Dito, nakita ko kung paano yung tamang paraan ng paghilot o paggamot niya sa kanyang mga pasyente. Panoorin kung paano ang mga proseso na kanyang ginagawa. Kaya si Tatay Carlos ay tinaguri ang ancestral healing ng Batangas dahil sa kanyang angking galing sa paggamot at paghilot. Kaya nga lamang, kahit magaling na yan, masakit pa siya. Masakit lada na po ng sakit. Ay lalo na ngayon malamig Malamig po. Opo. At saka po, nakaw. naatake po ang kanyang Ang rheumatic. magagawa kong advice sa iyo dyan, pagka gayong nasakit pa niya kahit ang galing na, at compress. Ah, Yung may sa Mainit na yung tubig. compress na Opo, opo. Nasa... Korean electric, tapos siya mo ilalagay. Eh, dapat napilipit na naman ito. Sumala ito ulit. Sumalaho ulit. Baka ini dahil sa yung pagbababa mo ng kama. Makikita natin kung gaano kasakit magpahilot kay Tatay Carlos. Dahil nga ito ay mabisang paraan at ito ay mababalik sa dati. Siya ay marami nang napapagaling kaya ganyan ang kanyang paraan upang matulungan ang mga may sakit. Sinay na sinilas. Wala na ako. Talo mo lang pag yun nagabat mo. Last na po ngayon. Naka 7 days na po Ay, sila. katayin mo ulit na sa isa. Isa po na naman ng isa sa loob. Wawala na, pagaling na naman. Kaya nga lang, hindi maiwasan ang sakit. Dahil malamig. Ay, ako na rin lang, wala akong sakit eh. Nakakaramdam ako ng sakit eh. Dahil pagka malamig. Nila, talang na lahat. Pagaling na naman din eh. Ang magaling na inay ha. Pagaling na. Gamitan mo yun ng binder. Dahil hindi yan mabibindahan eh. Hindi nga, mahirap nga ako. Hindi ko alam kung paano iikot sa kanya ang anday. Ang binder sa labas na lang ilalagay. Dahil ang kanya pong may singit, nagkakarashes na rin dahil po sa diaper. Ay hindi naman makakasama yun eh. Dahil sa labas na ilalagay eh. Hindi naman sa loob. Sa labas ng damit na ilalagay yun. Pagka sa labas yun. Binder, yun nga ang blue. Yung blue, yung binder. Ay bakit hindi mo doon naman nga doon. Meron naman sa akin. Yun ang gamitin mo yun eh. Ha? Paano kung paglalagay pa? Dito lang daw. Diyan sa labas, kalahati ng plate lalagyan. Sa balak. Ang kagabi nga ang sakit, kukuha ko dito ng mga sakit ko. Ang bakit masakit. Pero malamig nga inay, kaya naatapang rayoma. Well, I'm saying nga. Marami yung luha. Ano pa yung tubig, hindi niya mahawakan ang baso. Dito, binigyan ako ni Tatay Carlos ng kaunting kaalaman tungkol sa paghihilot at kung ano yung pinagkaiba ng dislocate at fracture. Kaya marami ako natutunan sa kanya, lalong-lalo na siya ay pinakakilala bilang isang ancestral healing dito sa Batangas. So kung malaman mo na yung pag-health ng dislocate at saka fracture, magkaiba yun. Yung fracture, kailangan talaga mayroong cardboard. Yung dislocate, kailangan nakakasuporta para manatili doon sa dati kinalalagyan ang kanyang buto. Yun ang paraan ko.
Dito, tinanong ko siya kung ano yung pinakamahirap na case na kanyang nahilot o nagamot. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag at kung paano nasolusyonan ni Tatay Carlos ang mga ito. Napakarami. Bali ang hita, bali ang spinal, bali ang balikat, bali ang mga braso, bali ang bente, dislocate ang na-sprain. Napakaraming kaso na hindi ko na mabilang dahil di kadastig na pa ako mag-umpisa nito pag-iilot ito. Tinanong ko si Tatay Carlos kung masaya ba siyang nakakatulong sa kanyang mga pasyente dahil sa kanyang ginagawa. Di na pumupunta sa ospital at sa kanya na lang dumediretso dahil ito ay gumagaling agad at di na kailangang gumastos pa ng malaki para lang magpagaling ang isang bali. Aba, hindi natutuwa ako dahil sa halip na gumastos sila ng malaki, nakakameno sila ng gastos sila. Dahil dito, kung magkano lamang kami na gusto ko bigay, walang preso hinihingi. Samantala ko sa ospital yung dadalhin, napakalaki ang gastos nila. Kaya tutuwa ako at marami akong tao na tutulungan. Dito na po nagtatapos ang aking panayam tungkol sa Ancestral Healing of Batangas na magtatagpuan dito sa Rosario. Siya ay si Tatay Carlos Agno at isa siya sa tinaguri ang pinakamagaling na manggagamot dito sa Batangas.